Serbisyong lubos sa 882. Isang oras ng siksik na balita, panayam at impormasyon. Narito ang broadcaster na subok na sa paghahatid serbisyo. So good! So good! I got you! Big Galayon Lima. I feel nice. Oy, magandang naku, magdamag umuulan at hanggang sa mga sumandaling ito, napakaraming bahagi po sa Metro Manila ang talagang binubuhusan ng napakalakas na pagulan. Kasabay po ng buhos ng ulan na yan ay ang mainit na labanan. NBA update, 47-42, Phoenix Suns by 5 points. At ito ho ay second quarter ng Game 6 ng NBA Finals versus the Milwaukee Bucks. So we have a long way to go. Ika nga, 47-42 ang score po ngayon dito po sa Game 6 ng NBA Finals between the Milwaukee Bucks and the Phoenix Suns. So break ho ngayon, waiting for the third quarter to resume in about 24 minutes at alamin po natin ang kakalabasan nito pong game na ito. Ito po'y para sa mga NBA fans natin, yung mga nagdadrive po ng kotse. Yan po ang NBA update, 47-42. Lamang po ang Phoenix Suns, okay? Nakahabol kanina lamang ang Milwaukee So titignan ho natin ngayon kung ano ho ang magiging final result. But at any rate, ilan po sa ating mga balita ngayong araw na ito ang tuloy-tuloy na hong plano ng pamahalaan ng paghigpit dito po sa ating mga lugar, sa mga barangay. Tingnan natin kung pala rin tayo makuha si Undersecretary Martin Dino ng Department of Interior and Local Government na in charge po sa mga barangay dahil mukhang, well, we don't know, no? Pero it seems that all roads leads to allegedly another paghihigpit po. Paghihigpit. So, hindi po natin alam kung ano po magiging resulta dito pong bagay na ito. Dito po sa pinaplano ng pamahalaan at marami ho ang mga paghahandang ginagawa. Even the Philippine National Police also received an instruction from PNP Chief Guillermo Yazar kung paano ho makikipag-coordinate ang mga PNP officials o ang PNP sa mga local government units dahil talagang barangay po Barangay po ang malakis ang papel yan, lalo na ho yung mga pagtitipon-tipon at pag-gathering ng ilan nating mga kababayan sa kanilang lugar. No, maraming katanungan kasi, paano yan kung loob ng bahay, paano yan kung private property, ano po mangyayari, no? But I think this time, well, in fairness naman sa gobyerno at in fairness po sa atin lahat, palagay ko naman, sana, this time natuto na po tayo dahil talaga po itong COVID-19 binulaga tayo But with the slowly but nakakatakot pa rin na pagdami po ng mga Delta variant cases, palagay ko naman makakaporma na ho tayo, makakadepensa na ho tayo ng gusto. Kaya nga ho lagi natin sinasabi, ang bakuna ho ang number one yan. Ang bakuna ho ang una nating kasangkapan, ang una nating panangga sa mga bagay na ito para po tayo makahulagpos at hindi po talaga, well, sana. At nakakatakot, kagaya ho sa mga nangyayari sa ibang lugar, napakarami ho ng kaso. But still, ngayon po, tuloy-tuloy na naman ang bakunahan. Yung nga lang ang problema, masyadong maulan, magdamag po yan. Hanggang ngayon, mag-ingat po kayo sa pagpunta sa mga bakunahan. At doon naman po sa ating mga vaccination center, alam ko namang hindi po madali ang ginagawa ninyo. Pero sana, hanggat maaari, maging maayos at higit sa lahat, maging mabilis sana. Nang walang abirya. Ang pagbabakuna natin dito sa ating mga kababayan. Napakarami na ho mga lugar na baha, lalo-lalo na ho sa Maynila, dito po sa San Andres Gym, Nakikita ho natin sa ating monitor, naku may mga bakunahan ho yata rito. Halos abot na ho ng kalahating gulong. Yung baha po sa may San Andres at ilang pang mga lugar. Diyan po sa may Silo yata sa Mandaluyong, meron na rin po. So mahirap-hirap po, no? Siguro, anuhin ho natin,
pakasiwaan na rin po ng barangayan. At siyempre, hindi naman po kaduda-duda yan. I'm sure nandiyan na po mga kagawad ng PNP para antabayan at alalayan ng ating mga kababayan sa ginagawa pong bakunahan ngayon. At sana tuloy-tuloy na ho ito. No? Napakarami na hong percent ang mga nababakunahang Pilipino. At sana tuloy-tuloy na ho ang pagtaas ng mga nakakakuha ng bakuna dahil yan po ang number 1. Yan ho ang number 1 na magiging panangga natin. Ano? Talagang kumihawa po ang Diyos. Hanggang mild lang po tayo kapag tayo nabakunahan na. At sana gano'n na lang. At sana ito pong Delta variant ay magawa na ho ng paraan sa lalong madaling panahon with the so many tests na ginagawa sa iba't ibang uri ng gamot, with the so many tests na ginagawa sa iba't ibang uri ng pamamaraan para po makontra natin itong COVID-19. Samantala, bago tayo magpatuloy, labing po natin ang lagay ng panahon mula po sa Pag-asa kay Madam Ana Cloren. Ma'am Ana, magandang umaga po. Kamusta po lagay ng panahon? Magdamag ang umuulan na. Yes po sir, magandang umaga rin po sa ating lahat at update po muna tayo dito sa binabantayan po nating bagyong si Fabian. Huli po natin ito na mataan sa layong 740 kilometers hilagan-silangan ng Itbay at Batanes. At yung taglay na lakas ng hangin po nito umaabot sa 130 kilometers per hour malapit sa sentro nito at yung kanyang gustiness o pagugso ay umaabot sa 160 kilometers per hour. Patuloy po itong kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour at sa kasalukuyan wala pa rin naman po itong direktang epekto sa anumang bahagi po na ating bansa. Ngunit na-enhance o napapalakas po nito yung ating southwest monsoon o habagat. Kaya po meron po tayong nararanasan na malakas na mga pag-ulan o bugso-bugsong malakas na mga pag-ulan sa malaking bahagi po na ating bansa. Particular na nga po, in the next 24 hours ay mararanasan po yan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa northern portion ng Palawan kasama ang Calamian at Kalayaan Island. Sa mga areas po na nabanggit na mga karanas ng mga pag-ulan ay dobleng pag-iingat po yung ating pinapayo sa ating mga kababayan dahil mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa mga low-lying areas at mga pagguho ng lupa naman sa mga bulubunduking lugar. At dahil nga sa mabagal na pagkilos nitong bagyong si Fabian, ay posible pa po itong lumabas sa ating area of responsibility by Friday pa po ng gabi or Saturday ng umaga. At as of 9:14 ngayong umaga, nag-issue po tayo ng heavy rainfall warning, color red po tayo sa may Bataan at sa may Zambales. So mataas na po or posible na po talaga yung pagbaha po dyan dahil intense rains or may times po na intense rains yung mararanasan po nila ng mga pag-ulan in the next hour. At orange naman po dito sa Metro Manila, sa Cavite. At yellow naman po sa Tarlac, Pampanga, Batangas at Bulacan. So sa mga areas po na meron po tayong heavy rainfall warning ay pinapayuhan natin yung ating mga kababayan na makipag-ugnayan po sila sa kanilang lokal na pamahalaan para matugunan po yung actions na dapat po nilang gawin ngayon na meron po tayong inaasahan na malalakas na mga pag-ulan. So, para naman po sa kalagayan na ating baybaying dagat, nakataas ang gale warning natin sa may Batanes, northern coast ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, western coast ng Occidental Mindoro kasama ang Lubang Island, at sa western coast ng Palawan kasama ang Kalayaan Islands. Delikado ang pagpalaot sa mga nabanggit kong baybaying dagat dahil sa inaasahan nating maalon hanggang sa napakaalon na karagatan na maaari po umabot sa 4.5 meters ang wave height. Ang susunod na update po natin ukol sa bagyong si Fabian at ang ating weather advisory ay ilalabas po natin mamayang alas 11 ng umaga. Ma'am Ana, Yes po. so ito pong mga pagulan-ulan na ito, wala pong kinalaman si Fabian. Ito po yung habagat. Ito po ay habagat na napapalakas ng ating or na-enhance po nitong bagyong si Fabian. So, ibig Pero yung bagyo itself po, yung sirkulasyon ng bagyo ay hindi po umaabot sa atin. So, umbaga nahatak or na-enhance lang po nito yung ating southwest monsoon. Ibig sabihin, the more na mabagal si Fabian, the more na naka-enhance siya ng habagat. Tama po sir. At kaya nakikita po natin hanggang Friday ay posible po maulan pa rin po yung ating panahon dito sa Kamaynilaan at sa malaking bahagi po na ating ng Luzon. Kasama po dyan yung, or particular na sa may western section ng Luzon. So tuloy-tuloy pa rin ho ito, no? When you say orange warning sa Metro Manila,
Tuloy-tuloy pa rin ho ang aasahan Tama natin po. mga pagulan. Tuloy-tuloy po ang mga pagulan the next 3 hours at moderate to heavy na mga pagulan po yung ating inaasahan. Oo, may mga baha na nga hong lugar eh. Alright, Mama Ana, maraming salamat po. Ingat po kayo. Maraming salamat po. Ingat din po tayo lahat. Alright, yan po si Mama Ana Coren ng Pag-asa. O yan, narinig po ninyo ha. Marami na hong lugar eh. Kasi early this morning, medyo nagiging malakas yung mga pagulan eh. Hindi kagaya naman nakalipas na araw. Ulan hinto. Actually, umaaraw pa nga eh. So, ulan hinto, araw, ulan ulit. At least, nabibigyan ng time yung mga flood-prone area na humupa yung tubig. But this time, ayun na nga. According sa mga report natin, based sa mga report ng ating mga kasama dyan sa labas ng himpilan, tuloy-tuloy pa rin po ang pangpapagulan, lalo-lalo na po dyan sa lugar ng Maynila, Pasay, dito po sa Quezon City, talagang napakadilim po. So, ingat po tayo, ingat. Again, ha, kung ang lakad po ninyo hindi masyadong importante, may sasakyan po kayo na medyo maliit-liit, mag-isip-isip po tayo ng 2 beses dahil may mga lugar na nga ho na, well, hindi na ho pwedeng daanan ng light vehicle. Yan ho ang problema yan eh. So, may mga baha pa rin po, may mga tumataas pa rin po tubig sa ilang lugar ng Metro Manila. So, ingatan po natin yan. Nakakaawa tuloy yung mga yung mga magpapabakuna, magdala ho kayo ng panangga sa ulan. Kung pwede kayo magbota kayo. So, kumbaga, hit and run. Actually, ang mga nagbabakuna naman, lalo na ngayon, sa Maynila, meron ho mga second dose eh. So, sigurado yan, pag nagpunta ka, may iniksyonan ka second dose. Yun nga lang. Ayun, pag naging orderly naman, hit and run, ika nga, pagka-pa-iniksyon, you have to rest for about 30 minutes, and then you can go. Huwag na ho tayong tumambay doon. Marami ho kasi doon ang medyo, nabakunahan ka na, o masakit ba? Ano nakaramdaman mo? Yung mga ganon. Huwag na ho yun. Tsaka na ho tayong magbalitaan, mag-text-text na lang ho tayo para hindi ho masyadong marami rin ng tao sa mga vaccination center, which is delikado. Pag maraming tao, hindi ho ba? So, kailangan ho hit and run, ika nga. Pagkabakuna, sibat na ho kayo kagad para hindi na ho tayo mag-ipon-ipon doon. Hindi na ho tayo makadagdag sa pagdami ng tao. Yun ho, iniiwasan natin eh. Di ba? At again, mabibigyan naman kayo ng instruction dyan kung anong gagawin nyo kapag kayo may naramdamang hindi ka nais-nais. Katulad po ng sinat, ng panghihina pag kayo po ina-iniksyonan. Meron po kasing mga pagkakataon na first dose pa lang nakakaramdam na ng epekto. Yung iba, second dose, nakakaramdam ng epekto. So, bibigyan naman ho kayo ng instructions kung paano ang gagawin yan. So, maganda ho yan. Tuloy-tuloy yung bakunahan. Now, having the second dose, dito po sa ilang bahagi ng Lungsod ng Maynila, marami ho ang makikinabang. So, good luck po doon sa ating mga magpapabakuna ngayong araw na ito sa mga darating na araw. And speaking of bakuna, yun nga hong ating pinangangambahan na Delta Variant. Ito ho ang isa sa masyadong binibigyang concern ng ating mga kinaukulan, no less than the President. Medyo nagbabala na rin po na kapag talagang hindi po naging magandang sitwasyon, mapipilitan siya at hindi siya magdadalawang isip na ilagay po sa lockdown with tight restriction ang mga lugar. Ay, dapat lang po. At least tama ho ang mga naibibigay na impormasyon sa Pangulong Duterte kung ano po ang dapat gawin. At yung mga bakuna po, sana nga po ay magtuloy-tuloy na ang dating para mabilis po natin maabot ang herd immunity. Marami ho kasing hanggang ngayon ay medyo hindi pa ho sangayon at hindi pa ho pumapayag na magpabakuna. Kaya yan po ay malaking problema. Nakakapagpabagal po yan para dumami at mas lalong dumami yung mga dapat mabakunahan. Di ba? Not to mention, hindi pa rin natin maalis sa mga panahon na ito. Nagpapag-usapan na ho ang politika. Di ba? Sana ho, pag-aralan po natin mabuti kung sino po sa tingin natin ang talagang makakatugon sa ating mga problema. Pero marami na mga pangalan lumalabas, di ba? Nandiyan na po ang Lacson Soto lumalabas. May nakita pa ako kanina, Moreno Pacquiao. Well, hindi pa ho natin alam yung mga iba, no? But these are the people na medyo visible na at talaga nagpaparamdam na. Ang hinihintay ho talaga na madlang people ng taong bayan ay itong desisyon ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Yan ho ang talagang suspense na hinihintay po ng napakarami natin mga kababayan. At palagay ko with that, malalaman natin. Siguro, ewan ko, opinion ko lang po ito, no? Kung magdesisyon man po, itong si Mayor Inday Sara na tumakbo,
eh hindi natin alam kung mababawasan yung mga lalaban. Diba? May mga ganong mentalidad eh. Kung mababawasan yung mga lalaban dahil alam naman po natin, hindi po natin maikakaila ang rating po ng kahit po yung ama niyan si Presidente, si Mayor Digong, eh mataas po talaga ang rating. Diba? Yung hulingan survey na best performing local government chief, eh si Inday Sara, 93 I think, 93. Samantalang yung kanyang ama nung araw, nung alkalde, something like 87 or 83. Hindi ako nagkakamali, no? So, well, yan ho ang husga ng taong bayan. Nakikita po ng taong bayan kung ano ang kanilang ginagawa. At titignan natin, naghihintay pa rin ho tayo ng mga iba pang karagdagang detalye kung sino pa ho ang mga nagbabalak-balak tumakbo. Nandyan pa rin po, huwag natin kakalimutan, nandyan pa rin po ang mga dapat na ilabas na lineup ng mga running for senator, di ba? Medyo marami-rami yan. Marami-rami hong mga re-electionists, marami hong mga dating nakapwestong senador na tatakbo muli. Umpisa na ho talaga. Well, hindi naman ho sa pag-ano, malapit na ho Oktubre. Diba? Yan ho ang filing of candidacy. So yan ho ang inaantabayan natin. So as early as probably August and first part of September, magkakaalam-alam na ho yan. Malalaman na ho natin kung sino ang mga, magpabibigay ng kanilang pahayag kung paano po ang gagawin nila at kung sila po magtatakbuhan, ika nga. At talagang sasabak na ho dito sa larangan ng politika, dito po sa national election, nagaganapin po sa May 2022. Marami ho yan. Marami pa hong pagbabago magaganap yan. Marami pa hong mga pangalang uusbong dyan. Marami hong mga pangalang mawawala dyan. Yan po ang mga kalakaran dyan. Kaya hindi po natin alam. But again, sabi nga nila, piliin po natin yung mga karapat-dapat. Yan naman po yung makikita natin sa performance at makikita po natin sa mga layunin kung ano ang plataforma de gobyerno nila na kanilang pong ilalahad sa mga kampanyang gagawin nila. No? Ang hirap nga lang ngayon, napakarami hong restrictions. So, marami hong hindi pwedeng gawin during the time of the campaign. Di ba? Hindi na ko sure pwede yung face-to-face na Kagaya ho nung araw, di ba? Bababa pa yung kandidato, kakamayan yung mga residente, parang hindi na ho pwede ngayon yun. Yun ho ang may iwasan dahil iniiwasan po natin ngayon ang mga pagtitipon-tipon, ang mga pagsasama-sama na napakaraming mga tao. Yan ho ang number one ay pinagbabawal, yan ho ang number one na tinitignan. Kaya nga ho, ang mga kinaukulan, like for example, ito pong Task Force Disiplina ng Quezon City, nakita niyo naman po ilang mga establishmento yung kanilang pinasaran. Marami pa ho yan, hindi lang ho talaga mga nanalaman. Kaya malaki ho ang papel na gagampanan ng ating mga kababayan ng komunidad sa pagbibigay po ng impormasyon sa mga barangay kung saan po yung mga may nagaganap na hindi dapat mangyari. Diba? Minsan ganun ho Sabi nga ho nila medyo tiis-tiis na lang po kahit mga kamag-anak, wala muna sigurong puntahan sa bahay. Sabi nga ni Yusek Dino, kanina narinig ko siya, madali naman malaman yan Oo naman. Hindi ho mahirap malaman, lalo-lalo na ho ng mga kapitbahay ng mga barangay officials kung meron hong mga nagaganap na pagdami ng tao. Dahil yan ho itinuturing na super spreader Yan ho ang nakakatakot pero nagugulat nga ako rito sa Amerika Nagmo-monitor ako habang nagbo-broadcast ng NBA, nagmo-monitor ako. Grabe ho ang tao dun sa labas ng stadium. Talagang ibang klase at walang mga mask. Diba? Walang mga mask. Bagay, sabi nila yung mga bakunado na raw sila. But anyway, NBA update, 49-45, 10 minutes, 50 seconds to go. In the third quarter, 49-48 na ho. Lamang-lamang lang isa ang Phoenix Suns. Nasa kanila po ang bola ngayon with Chris Paul. Tatlo na ho ulit ang lamang sa isang napakagandang dunk assisted by Chris Paul. Alright, tuloy-tuloy po tayo sa monitoring natin Tuloy-tuloy din po tayo sa monitoring sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Lalo-lalo na po pagdating dito sa may bagyo. Diba? Dito po sa bagyong si Fabian na actually, sabi ho ng Pag-asa, hindi ho nakaka-apekto kundi ang hanging hamagan. Patuloy pa rin po ang ginagawa naman sa ibang balita ng Philippine Coast Guard dito po sa Barkong Clyde.
sa barkong Claudia, yung pong sinasabing 11, sana ho bumuti na lagay nila, no? At kung yan naman po'y maagapan, palagay ko naman bubuti ang kanilang kalagayan. Hinihintay lang po natin yung linya natin kay Dr. Lulu Bravo para malaman po natin ano ho ba talaga ang dapat nating paghandaan? Ano ho ba ang dapat nating gawin dito po sa Delta variant? Alam niyo ho ba itong Delta variant talagang malaki talagang bagay yung panalangin yung dasal Ito ho'y kahit madaanan ka lang pala dahil nga ho ang bilis nito 40 to 60% transmission rate. Yung mabilis kang mahahawa, yung mabilis kang madadapa sa Mariose. Parang no place is safe already. Kaya nga ho ang importante riyan ay ang pagsusuot. Kung pwede ho ninyo, doblehin nyo mga mask ninyo, doblehin nyo na ho. Pagkatapos pati face shield, okay na lang ho yun. Tiis-tiis na lang ho muna ng konti. Bagamat napakahirap talaga kumilos. Lalo na, by the way, kung ikaw ay naka-face mask at naka-face shield, galing ka sa isang air-conditioned na lugar, paglabas mo, let's say for example sa mall, nasa aircon ka, lalabas ka ngayon ng mall, di mainit, magmo-moist yung face shield mo, tapos naglalakad ka, abay, delikado ho yun. Nakakatisod ho yun. Baka matisod ho kayo. So, ang pinakamaganda, paglabas nyo ho ng building, huwag muna kayong maglakad. Huminto muna kayo sa labas ng building, tanggalin niyo yung face shield niyo for a while, kung may dala kayong pamunas, punasan ninyo para matanggal ho yung moist. Ang masakit doon, kung naka-eyeglasses ka pa. Di ba? Naka-face shield ka na, naka-eyeglasses ka na, doble moist yun. Di ba? So talagang wala ka makikita. Yun ho ang yun ho ang medyo delikado ron. Kaya ingat po, ingat. Hindi po natin hindi po natin may iwasan. Talagang kailangan po natin maglagay ng proteksyon Pero ika nga, yung mga ganong pagkakataon, nasa ating diskarte na lang yun. Diskartehan na lang ho natin. Dahil ang hirap po talaga ng sitwasyon. Napakahirap po ng sitwasyon. Di ba? Buti na lang ho kung lagi tayo may kasama, may mga umaalalay sa atin. Kaya mabuti na nga yung mga bata, hindi na muna palabasin. Huwag na muna palabasin yung mga batang yan at baka magkaroon pa ng mas maraming problema. Di ba? Alam niyo naman ang bata, harutan yan. Pag nagkita-kita, habulan yan, harutan, kulitan, pwede ho silang maging carrier Sila ho, walang mararamdaman Yun yung mga Ay, nako. Anyway, sige. Babalik ho tayo, maulan pa rin dito sa Metro Manila. NBA update, 55-54. Isang punto lamang ang lamang ng Phoenix Suns with 8 minutes, 19 seconds to go. Third quarter. Babalik po ako sa Serbisyo na Boss sa 882. Ako po si Vic De Leon Lima. Serbisyong lubos sa 882. Serbisyong lubos sa 882. Yun, tuloy-tuloy ho tayo. Naku, talaga napakalakas ng ulan. Pero sige, kailangan life has to go on. Ika nga, let's move forward. By the way, lamang na ho ang Milwaukee Bucks, 66-63, 3 puntos, 4 minutes, 21 seconds to go sa third quarter. Yan po ang update natin sa Game 6 ng NBA Finals, 66-63, 4 minutes to go dito po sa Game 6 ng NBA Finals. Alright, wag po ninyong kalilimutan yung kaninang in-announce natin, yung pong State of the Nation address. Mapapakinggan po ninyo yan live dito po sa DWIC. Yan po sa July 26, alas 4 ng hapon. Live po yan. At mapapakinggan din po sa ating mga sister company sa iba't ibang panig po ng ating kapuluan. Ang ating mga himpilan, mga sister company ay ihatid po yan live, simulcast over DWIZ. At sa mga ibang himpilan po, mapapakinggan po ang huling sona po ng Pangulong Rodrigo Duterte. Diyan po't marami ang umaasa na ihayag po ng Pangulo probably ang magiging plano po niya sa mga natitira pa niyang araw dito po sa panunungkulan, dito po sa pamahalaan ng bansa po natin. At syempre, ang kanyang mga naging accomplishment na hindi naman po natin maiwawaksi.
talagang napakarami po. Yan po sa July 26 ang State of the Nation address. It's always last Monday of the month, ganun ba yun? Oh, every Monday ang kanyang SONA eh. Every Monday ang SONA actually. Diba? Last Monday of July. Yan po ang huling SONA ng Pangulong Rodrigo Duterte. At base nga po sa mga reports na natatanggap natin kay House Secretary Mendoza, magiging limitado po ang bisita ng Kongreso sa araw po ng SONA. I think kung di ako nagkakamali, 350. Samantalang kaya po niya ng mahigit 1,000. I think more or less 1,500. Pero this time, it will be limited. So mas marami po siguro ang by virtual na manonood ng State of the Nation address. At yan po naman para sa kaligtasan po, para sa safety ng everybody. Safety po ng nakakarami. Diba? At hindi ho yata papayagan din yung mga walang swab test na makapasok. And I think that ang sistema magiging 2 seats apart. Kung nandun po kayo sa parang lower box or sa bleacher, magiging 2 seats apart. So bilang na bilang ho ang pupunta dyan sa SONA. Hindi po kagaya dati na talagang grabe. But on the other hand, meron pa rin pong mga nagpahayag na po itong mga cause-oriented groups na sinasabi po nilang magsasagawa po sila ng protesta on the time that the SONA will be held sa July 26. That's okay. Demokrasya ho tayo. So kailangan ho nating talagang pagbigyan po yan. Hintayin na lang po natin na magiging pahayag ng Pangulo. At siyempre, ang mga dadalaw, kung sino-sino po yan, mahirap po. Baka nga o tagulampe pagdating po ng July 26. So, mahirap-hirap pong pumunta. At lahat po ay ginagawa ng Kongreso para humalimit yung mga taong pwedeng pumunta riyan sa mababang kapulungan sa huling State of the Nation address ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? Dahil, ito ho'y para na rin sa kapakanan ng ating mga mamayan. Yung mga opisyal, marami yung gustong pumunta riyan. Ito po sa State of the Nation address. So, titignan natin kung ano magiging kalalabasan ng July 26 na na dumadami. Dahil sabi nga ho ng isang dalubhasa, sabi ho ng isang doktor, sa panayam po kahapon sa Net 25, doon po sa mata ng agila, ang pagdami ho talaga ng mga ito hong mga big gatherings He was citing an example na nangyari po sa Indonesia. Parang dito po nagsimula yan yung mga parang nagkaroon ng malaking religious gathering So yun sana ho, maging halimbawa po yun sa atin. Maging aral po sa atin yun. Yun ang iwasan natin. Diba? At magandang sinabi rin po nung doktor is that, hindi ko na babanggitin kung sino yung doktor. Lahat po ng bakuna merong epekto. Dito po sa Delta Bayan, meron pong magandang kahihinatnan to sa Delta Bayan. So, magandang proteksyon ho talaga ang bakuna wala hong critical condition at pagkamatay. Yun po ang kagandahan doon. Sa lahat po ng uri ng bakuna yung sinasabi niya, sa lahat po ng uri ng bakuna. Meron nga akong mga pagbatikos na sinasabi, ito na parang Delta variant na ito, Hunyo, Mayo pa, meron na ho sa atin. Hindi nga lang natin alam kung ano naging kadahilanan at hindi po yan nagawa ng paraan, hindi po naibunyag yan sa publiko para ho sana nakaporma yung ating mga kinaukulan. Of course, with the creation of the Interagency Task Force, na isama na sana sa agenda yan. Ngayon mukhang binubulaga na naman tayo. Pero sana ho this time, magawan ho ng action beforehand para mapigilan. Yes, meron na ho actually yung mga nasawi dahil po dyan sa Delta variant. Hindi ho natin maiwasan na discuss yung issue Meron ho mga ito ho'y para iukil-kil ho sa isipan ng ating mga mamamayan na ganito ho ang magiging epekto kapag hindi ho tayo nag-ingat. Di ba?
kung hindi ho tayo makapag-iingat. At hinihiling nga po nitong mga dalawasang ito, yung bang magkaroon ng talagang truly sense of urgency. Number one, dito po sa bakuna. Maparating po yung mga bakuna, maparating po ng mabilis yung mga bakuna. Sabi nga nila okay. Si Dr. Lulu Bravo, ayun, pinalado tayo. Dr. Lulu, magandang umaga po. Magandang umaga naman, Opo. Sir Vic. At nakikinig ako sa sinasabi mo. Maganda yung sinasabi mo na kailangan talaga ay tuloy-tuloy ang ating pagtutulungan para makapagpabakuna sa mas maraming mga mamamayan. Kasi hindi lang naman ho pwedeng si Dr. Lulu Bravo ang gagawa ng paraan. Hindi naman pwedeng si Vic Lima lang ang gagawa ng paraan. Dapat lahat po tayo, di ba? Tama ang sinabi mo, yan talaga ang pinapahiling natin, hinihiling natin sa lahat ng ating mga mamamayan. Magtulong-tulong at yung mga nabakunahan na, pwede ba kumbinsihin nila yung kanilang mga kaanak, mga kaibigan, lalo na yung ating elderly kasi alam mo naman, maski sa Indonesia, kaya nagkaroon ng malaking doon dahil ang inuna nila yung mas bata, yung mga nagtatrabaho. Dito naman sa atin, inuna natin yung elderly. Yung mga elderly ang nauospital at namamatay ng madali. Kaya importante talaga, mas madami pang elderly ang mabakunahan natin nang hindi tayo magkaroon ng maraming nasa ospital. Oo, dapat pala, maganda pala, tama pala yung ginawa natin. Inuna natin yung mga matatanda, doktora. Sinunod natin ang WHO recommendation. Yun naman talaga ang sana ay paniwalaan ng ating mga kamamamayan, hindi ba? Ang mga eksperto nagtutulong-tulong din na magawa ng rekomendasyon. Ang isang napaka-importanteng sinusunod natin ay yung mga WHO recommendation. Kaya naman tayo, nabibigyan din tayo ng bakuna ng COVAX kasi nanggagaling yun sa WHO, hindi natin yung binibili. Yun yung mga galing sa COVAX, yung Pfizer, yung Astra. Ngayon, yung J&J, dumating na rin, 3.2 million, di ba? At yun naman ay parang reflection na talagang sumusunod tayo sa mga rekomendasyon ng WHO. Oo, doon sa Johnson & Johnson, doktora, curious lang ako. Hindi kaya marami ang magdalawang isip din doon dahil bakit ito isang turok lang? Di ba? Well, naaayon yan sa pag-aaral ng J&J na dun sa kanilang ginawang clinical trials, phase 1, phase 2, ay ang isang dose ay halos katimbang na rin nung 2 dose ng Astra at ng Gamaleya. Alam mo, magkamukha yung kanilang platform or yung kanilang plataforma ng paggawa ng bakuna. Meron silang protein subunit, yung spike protein na tinatawag, at saka nag-combine with adenovirus, live virus yun. Pinag-combine nila para mas malakas ang gagawing immunity noon pag itinurok na sa katawan. At yung J&J, kapareho ng Astra at saka ng Gamaleya, na-prove nila na sa isang injection lang or isang bakuna ng J&J, halos kapareho na ang efficacy doon sa Astra at saka sa Gamaleya. So, syempre, gusto lang natin kung pwede, isa lang muna dahil kulang na kulang ang supply Ang hirap maghanap ng schedule sa pangalawa Totoo ka. Tama yan. And in fact, I think ang ginagawa ngayon ng ating Department of Health, ang nirekomenda na ng mga eksperto, ay gamitin yung 1 dose na yon sa mga elderly. Kasi alam mo, wala pa yatang 30% ng elderly ang ating nababakunahan. Marami kasing takot sa mga elderly, hindi sila sanay magpabakuna dahil, alam mo, yung National Immunization Program natin, nag-umpisa lang yan noong 1970s. Itong mga elderly natin ngayon, hindi sanay na nababakunahan, kaya medyo takot yan. At kailangan natin ng tulong ng mga mamamaya, mga kabataan, lalo na kumbinsihin yung kanilang mga lolo, lola, tita, tito, mga nanay, tatay, di ba, na magpabakuna na. Nang sa ganon, ay talagang mas mataas ang level ng proteksyon ng ating bayan. Hindi lang isa-isang munisipalidad, kung hindi yung buong sambayanan ay maging mabenepisyuhan nitong mas maraming bakuna ang maibibigay. Dapat nga ho yung mga nababalita ho sa news sa doktora ng mga 102 years old, 104 years old na nagpapabakuna. Maganda nga gamitin nila sa plug yun ng DOH, maipakita sa TV para makainganyo. Diba? Ay naku, totoo ka. Kasi alam mo, unti-unti naman ako naman ay optimistic rin at
nag-anticipate na unti-unti yung ating pagtutulungan ay makakamit din natin ang ating herd immunity. Medyo talagang dadaan muna tayo talaga sa mga challenges, na mga mahihirap at kailangang i-overcome natin itong mga kung ano-anong kritisismo at kung ano-ano pang maaring maling paniniwala ng ating mga kababayan. Pero in the end, kung tayo talaga ay magtutulungan at kung gagamitin natin ang prinsipyo ng siyensya, ng science, hindi ba? Sabi ko nga, ito ang aking karaniwan na nasa isip eh. Sana ang mangibabaw sa atin ay yung science, yung scientific methods, yung pagtingin sa mga ebidensya na ibinibigay ng ating mga eksperto at hindi sa mga social media o sa mga kritisismo ng politika at mga commercial interest. Alam mo, yun ang nakakasira sa ating mga paniniwala kung minsan at sometimes nakakabuyo sa mga tao na hindi nila alam ang difference or ang hindi nila malaman ano ba totoo, alin ba ang mali. Nalilito na eh. Kaya nga, kami naniniwala na kung tayo magtutulong-tulungan, pati yung ating mga broadcaster, kagaya nyo, malaki ang ating magiging benepisyo sa buong Pilipinas kung tayo talaga ay magtitiwala sa mga science at sa mga eksperto, sa mga talagang tunay na rekomendasyon na nanggaling sa ating mga eksperto. Kasi alam mo, hindi tayo kinukulang ng eksperto. Marami ang eksperto natin dito sa Pilipinas. Totoo yun. At saka talagang napakaganda ho ng sitwasyon. Kung ikaw ay may bakuna na, doktora, no? Medyo maganda na kinalalagyan mo, no? Naku, totoo yan. Kasi kung may bakuna ka na, tapos maglalagay ka pa ng mask, maglalagay ka ng shield pag lumabas ka, hindi ka magkikisalamuhan. Kanina sinabi mo sa Indonesia, kaya nagkaroon ng super spreader na tinatawag kasi so isang religious gathering, alam mo naman, ang mga religious gathering, talaga namang nagkakamayan kayo, nagkakaisa kayo, nagkakalapit-lapit kayo, yun talaga ang super spreader. At sa ngayon, ang importante ay i-consider mo or i-considera mo na kung ikaw ay maski bakunado, hindi pa rin talagang sabi mong 100% na garantisado na ikaw ay ligtas na. Hindi dapat nating isipin yon. Maski bakunado ka, mag-mask ka pa rin, maglagay pa rin ng face shield, huwag lumabas kung hindi kailangan, hindi ba? Huwag makisalamuha muna unless ito yung kasama mo sa bahay, asawa mo, or kasama mo sa bahay na anak mo. But even then, ay naku, kailangan talaga added protection. Kasi ganyan yan eh. Parang common sense din or sentido común, sabi nga natin. Na kung mas marami kang gagamitin na protection, okay? Mas mataas ang level na maari kang mailigtas ng anuman. Kasi hindi mo naman masasabi, walang 100% eh. Maski bakuna, maski mask, maski shield. Wala tayong 100%. So, ang importante is, dagdagan mo ng dagdagan yung protection mo, eh di mas dagdagan magiging magiging panlaban mo sa anumang variant dumating, alpha, beta, gamma, delta, marami na ngayon, epsilon, meron pang theta, yung sa Pilipinas, di ba? Maski anong variant yan, hindi mo mapipili yan. Yung iba namimili ng bakuna, hindi mo masabi sa kanila, excuse me, hindi po kayo pwedeng mamili ng mga variant na dadating sa ating bayan. Ang importante po, magpabakuna na muna tayo nang sa ganun wag matransmit yung mga sakit na yan at hindi kumalat anumang variant. At ginagawa naman lahat ng ating IATF, ng ating mga eksperto, yung mga rekomendasyon. Sabi nila, sige, para wag pumasok ang Delta variant, i-close yung door against people na galing sa mga bansa na meron ng posibleng Delta. At kung papasok sila, dahil Pilipino naman sila, hindi natin maiwasan, i-quarantine muna. Magtiyaga na lang po, i-quarantine na muna, siguraduhin na hindi kakalat. At kung meron nang nag-positive, contact tracing. Importante po yan. Huwag kayong matakot na kayo po ay sinabihan na kailangan kayong mag-test. Kasi yun lang po ang paraan upang ma-contain or ma-control natin ang pagkalat ng anumang variant. At saka sa panahon ngayon, doktora, palagay ko wala na ho dapat yung pili-pili pa. Parang wala na ho tayong oras no? Sa panahon ngayon, wala na ho dapat yung, ito gusto ko, ayoko nito. Hindi na dapat gano'n, pasaksak ka agad. Diba? Hanggat maaari. That's true, Vic. Importante talaga na
anumang bakuna na naipasa ng ating FDA at na pagtutukan na ng pananaliksik at maaring andito na, kagaya nga ang pinakahuli natin, itong J&J. Nakakatuwa nga kasi isang dose lang yan at saka hindi kagaya nung mRNA na -80 ang storage, di ba? Maganda yung J&J kasi nasa lang yan, ordinaryong storage, yung kagaya ng mga bakuna, 2 to 8 degrees. Tapos isang dose lang. Mas marami, yung 3.2 million, marami nang mabibigyan yung 3.2 million, lalo na sa elderly. Ang kanilang ang sasabihin ngayon, sinasabi ngayon is, let's concentrate on the elderly na at saka yung may mga sakit sa puso, alta presyon, yung mga ganon, kasi usually nasa elderly din yan, or nasa edad na 60 pataas, di ba? Pero ito, importante, kasi talaga naman, alam natin, na yung mga matatanda at yung mga may sakit sa puso, sa atay, sa bato, yan yung pagkinapitan ng COVID ay 10 times more deadly sa kanila kesa dun sa mga mas bata. So ito yung pupuno sa ospital natin pag hindi sila nagpabakuna. At nakikita na naman natin ngayon karamihan talaga, almost 90+%, even sa states, 99.9, ang nauospital ay yung mga hindi bakunado. Correct. Diba? Dito sa atin, ganun din, makikita mo, yung hindi pa kumpleto ang bakuna, yung nakakaisang dose pa lang, yun yung mga hindi talaga pa fully protected or hindi pa talaga malakas ang proteksyon, kaya kailangan yung second dose. Diba? So, importante na makakuha ka rin ng second dose. Correct. Pero itong sa J&J, sa first dose, meron ka na agad protection within 4 weeks after injection. Okay? Talaga? Isang buwan pala. Gamitin natin ang ating common sense. Wag na po tayong mamili. Kasi ito po yung paraan para talagang mailigtas ang bayan natin sa talagang malaking malaking disaster kung tayo po ay pasukan ng ibang variant. Kasi alam mo, hindi lang naman Delta variant, hindi lang naman ngayon yan. In fact, sabi nga ng Singapore, we have to live with the virus. Hindi lang po ngayon yan. Hindi tayo nag-iisip na matatapos ito tapos wala na ulit. Hindi po ganun yan. Kasi nakita na natin ang mga leksyon na dapat nating pag-aralan. Dapat po lagi prepared tayo. Yung pong tinatawag na preparedness sa pandemic, matagal na pong sinabi yan ng WHO. Wala lang pong nakinig. Walang bayan na nakinig. Even Estados Unidos po. Ang Amerika hindi po nakinig. In fact, tinanggal nila yung kanilang programa sa epidemic sa preparedness, kaya sila ganyan. Tingnan nyo, sila ang pinaka daming namatay at nagkasakit ng COVID. Hindi po sila prepared. Ngayon nga, doktora, nanonood ako ng NBA. Grabe ang tao, parang walang pandemya, parang langgam sa labas ng stadium. Parang langgam ang tao. Anyway, huli na lang po, doktora. So at the end of the day, talagang bakuna talaga and the protocol, Yun ang talagang makakapanangge. Correct ka dyan, Vic. Sana nga yan ang lagi nating ipapaalam at sasabihin sa ating mga kababayan. Alam nyo, na doktora, maaari po magpabakuna na kayo sa lalong madaling panahon. Huwag pong mamili ng bakuna at hikayatin po natin ang ating mga kaanak, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kapamilya, lahat. Diba? Anyway, alam niyo, doktora, kung pwede nga magkaroon, even the LGUs are trying their best. Diba? Anyway, sige, dapat, doktora, magkaroon kayo ng programa sa radyo Ang lakas niyo makaingganyo Alam mo, meron akong commitment. Ang aking commitment, marami akong kaibigang namatay last year. Ito na naman, may iyak na naman ako niyan. I should know also, doktora. Meron din ako. Ang aking naging commitment, nung marami, mga kaibigan ko na namatay sa COVID last year, and then I was thinking, bakit ako na-spare, di ba? Well, may katuwiran ho ang Diyos. Lahat po may dahilan ng Diyos. Tutulong ko para maingganyo natin ang ating mga kababayan na huwag maghintay until it's too late. Huwag po kayong maghintay ng gusto nyong bakuna. Kasi yung paghihintay po, anhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Diba? Doktora, mag-ingat po kayo. Maraming salamat po. Sorry po, napaiyak ko po kayo. Salamat po. Thank you.
Thank you. Thank you. Si Dr. Lulu Bravo. Okay. Thank you kay Dr. Lulu Bravo. Naputo lang ating linya. Hintayin niyo po. Antabayanan po ninyo. Yes, show to Pasio. Pacific Daliang Lima. See you tomorrow. Serbisyong lubos sa 882.